Tinranslate lang po charity, pero yung zakat talaga, ang ibig sabihin nun, pagdadalisay o paglilinis. Kapag particular sa kita, kapag ang tayo po'y kumikita, ito po'y marumi sa paningin ng Diyos. Para ito'y maging dalisay, luminis, mawala sa sumpa, dapat maglaang ka, magtustus ka, mamahagi ka sa mga nangangailangan. Ang sabi po ng Quran, ang sadaka o charity o yung pagkakawang gawa ay ibinibigay sa mga miskin, sa mga mahirap, sa mga pukara, sa mga dukha, sa mga nangangailangan. So ganun po Muslim, naghahanap siya ng dukha, doon niya binibigay ng direkta. Hindi po sa mga ngaral. Pwede rin siya magbigay sa mga ngaral kung gusto niya. Lalo na kung nangangailangan. Pero hindi po obligasyon na magbigay ng 10%. Katulad po ng ibang ilo. Wala po kami ganun. Paano po yung abulyon yun? Ang abulayan po ninyo, kusang loob po. Sa inyo? Kung magkano po. Ano ba, sa pagtitipon po namin Friday, may gusto magbigay. Doon po sa box. Kung wala, Kusang loob. wala. So, ano pinasirapan niyo po? Opo. Ganun po yun. Pero, inuobliga po kami magbigay sa dukha. Apo, tama naman po. Kasi sabi sa Quran, Ah. Pawailun lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Sumpain ang taong nagdarasal. Ba, sinusumpa pa rin kahit nagdarasal. Na nagkakait ng tulong, kahit maliit na tulong. Nagdadasal ka nga sa Diyos, ayaw mo man lang tumulong. Kunting tulong na nga, ayaw mo. Ay, sa ano po, sa abulyan, tumatanggap din po ba kayo ng abuloy sa hindi nyo kapananampalataya? Katulad po, halimbawa ako, gusto kong tumulong sa Islam, kung bibigyan ako ng tulong, ito po ba yung Ganito tayo. Sabi ko sa inyo, 2007 kayo. Kailan po kayo nagsimulang, alam ko matanda kayo sa akin. Kailan po kayo nagpasimulang nakinig kay Kael? bago po ako na, Ilang taon po? More or less. bago po ako naging miyembro nila, matagal-tagal din po. Ako po, magmamaya ko ako sila ng konti. Ako ho, 1990 pa po ako, sinulat ko na po lahat ng natutunan ko sa atin. At ngayon po, sumasagot na po ako kay Kaeli. Meron po tayong programa, pinopromote ko lang po. Itanong mo kay Kaeli Soriano, sasagot din si Karasid Indasan. Nasa YouTube po yan. Marami na pong nanonood niya. Kaya lahat po ng tanong Ano niyo, sasagot niyo po ito? lahat po ng tanong niyo, alam ko po galing kay Kaeli yan. Yung iba dyan, directly or indirectly. Ngayon, yun ho bang pagtanggap ng abuloy sa mga hindi ka pananampalataya, tumatanggap po kung gusto niya. Ngunit kung alam mo galing sama-sama ito, per se, hindi ho namin tumatanggap. Hindi naman namin hinuhusgahan yung tao kung masama o mabuti. Kung alam namin drug lord siya, ay hindi namin siya matanggap. Pero kung alam namin empleyado lang siya, at kusang loob niya, na gustong tumulong, tinatanggap po namin. Yun po masasabi namin. Kasi ganito yung tayo eh. Paano nung wala pang masyadong membro si Kaeli Soriano, kanino kaya siya tatanggap ng abuloy? Diba? Yun po masasabi namin. Okay po. And sometimes tayo, hindi ba iwasan yung comparative eh. Opo. Bakit po ba kailangan pang magbanggit ng Arabic o bigas ng Arabic? Ito po ba yung utos ng banal na araw? Opo, utos po yan. Kasi ganito po yan tayo. Ang Quran po ay ibinaba niya sa wika Arabic. At ang wikang ito, napakadali siya. Hindi ito may translate ng basta-basta. Halimbawa, yung salitang Ar-Rahman. Kulang eh, pag tinranslate mong mahabagin o maaway. Kulang yung meaning. Nalilimitahan mo ang meaning. Ngayon, nag-aaral po kami ng Arabic sa aming liturgical prayer, sa formal prayers. Kasi ang formal prayer naman ho namin, puro papuri eh, at binabasa. Pero may sarili kaming panalangin na personal. Bisaya, Ilocano, Panggalatok, Tagalog. Pwede kang humiling sa natural mong lingwahe.
Iba kasi yung formal na pagdarasal, iba rin po yung simpleng panalangin. Na, alam mo, nakupo lang ako rito, walang partikular na posisyon, pwede akong, oh Allah, tulungan mo ako sa problema ko. Pwede ko yun. Ngayon, sa Biblia, meron din ganun eh. Natatanda mo yung talata sa Zacarias, na tayo pag-iisahin sa isang wika. Hanggang din pala ng Biblia yun. Mamaya po, mababasa ko. Yun na. Papi yun na. Sa ano po ninyo, yung mga bahay ampunan po ninyo, katulad po sa Taguig, yung sa Ali po sa aking Manila, Opo. meron po silang ano din eh, bahay ampunan, namamahala po yung atin yan. Mga, ang ampun po nila doon, mga babae, lalaki, mga bata, na mga Muslim din po. Pwede po ba kayong tumanggap na hindi nyo kapananampalataya? Ganito ko yan. Tungkol naman sa bahay ampunan, ini-encourage talaga tayong mga Muslim magpatayo niyan kung lalo na mayaman ka. Kasi ang sabi ni Prophet Muhammad SAW, ang nagpatayo ng bahay ampunan. Ano yun? Ganito kami sa paraiso. Makakatabi mo ang sugo ng Diyos sa paraiso. Napakalaki ng gantimpala sa isang taong inampun niya yung tao. Ngayon, ang tanong po ganito, ang tagalang aral sa Islam, kung susundin, yung bahay ampunan po, regardless kung ano religion. Halimbawa, may home for the aged ka, tanggapin mo kahit sino. Lalo po. Bukas po kahit kanino. Kahit kanino. Ngayon, kung may makita man kayo na meron andun po yung Islam kasi tinuturuan po sila. Pero hindi po sila pinipili. Opo. Magkagayon pa man tayo, halimbawa ako Muslim, kung meron akong kilalang ulilang Muslim, marahil uunahin ko yun. Oo, siyempre naman po. Ngayon, kung wala naman, unahin ko yung nakapitbahay ko na uli. Sa Middle East, sa Saudi, wow, daming bayan po. Pati yung mga bata po. Ito po, magandang tanong po. Ito po yung ginagawa rin ng mga iglesia. Nagandayin din natin sagot, maganda tanong. Ganda Ito din po bang natin. huwag po kayong ma-open, ano po? Ay, sige. Huwag po kayong ma-open. Huwag niyo po Sanay- natawagin, sir. Ay, sorry po. Sanay po kami, sanay po. Opo. Ayun po ba nagpapatawag na, sir? Ganito po yan. With all respect kay Kaedi, dalawang meaning ng sir eh. Oo. Dalawang meaning ng sir. Ganito yan. Tingnan nyo tayo. Sa Biblia may salitang Panginoon eh. Kurios o Krios. Kurios, ginamit sa tao. Ano ba yun? Panginoon, ibig sabihin nun eh. Lord. Meron ba tayo mababasa sa Biblia? Meron po. Pakibasa na. At kaya, tingnan nyo. Tingnan nyo. Dapat yung Panginoon, lalabas sa Diyos lang, di ba? Eh, bakit sa Biblia? Kinapit din sa tao. Hindi lang sa tao, kahit sa pera. Kahit sa pera. Eh sa tao particular. Hindi pinagbawal. Tuloy. Ano muna, ganito po ang ating mababasa sa Kolosas. 4. Sa kapitulo po ay 4, ang mga talata po ay 1. Ayan. Ganito po ang ating mababasa. Kolosas 4:1. Mabilis sa Biblia kung bata. Mga Panginoon, Hindi ka nalilipas sa dating daan. Mamaya, Joke mamaya lang. magkukwento Joke yan. lang, joke lang. mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin at matuwid, katampatan yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay merong isa ding Panginoon na nasa langit. Ano tinatawag yan? Mga tao eh. Mga Panginoon. Tingnan mo, Panginoon ng tao. Maging mabuti kayo sa inyong mga alipin. Amo yun eh, amo. Yung aliping tinutukoy, mga kadama, yung mga kadama, yung mga katulong. O alipin na ginamit. Amo, may alipin. Maging mabuti kayo kasi meron din kayong Panginoon sa langit. O, bakit naman sir? Bawal lang sir. Eh yung Panginoon, hindi bawal. Eh mas mataas po ito. Tama yung salitang sir, Panginoon din ang tawag. Panginoong pangtao. Eh sa Greek, isa lang eh, kurios. Kurios sa Diyos, kurios din sa tao. Kahit sa pera. Kaya nagtataka kami, bakit pinagbawal yung salitang sir? Sa Bible, hindi bawal. Kasi yung kurios, Panginoon. Lord. Yun po, sir. Okay. Lambing lang, ha? Kylie. Dapat nalala na po namin. Gandang gabi ho sa inyo. Hindi, para sa anak niyo to. Opo. Ito po. Yung halimbawa po, kasi katulad din nabanggit ko po kanina, ginagawa rin po ng Iglesia ni Cristo ito. Yung halimbawa po, ang banal na ala ay nalapastangan o nabastos, handa po kayong lumaban ng pagtatanggol hanggang sa makapaslang po kayo o kayo makapaslang. Tayo Ito ganito po ba tayo. yun? Tayo ganito tayo.
Kung familiar po kayo sa naninira sa Islam ngayon, meron pong unang-unang kalaban kami sa debate, si Ronald Ubidos. Katakot-takot po ang paninira sa Islam na. Hanggang ngayon buhay pa. Actually, binabati ko pa nga. Kaibigan pa nga na ituturing. Meron pa si Zakaria Butros, nakatira po sa Egypt, sa Middle East, ayagang sinisira ang Islam. Pero hanggang ngayon buhay pa, walang ginagawa sa kanya. May simbahan sa Dubai, galing ako sa Dubai, sa Jeddah. Hindi po pinakikialaman ng Kristiyano, bawal nga debatihin sila eh. Patas ng prinsipe, Muslim yung prinsipe. Andun na ako, 2012. So, may kalayaan po. Magkagayon pa man, may mga kapatid tayo na hindi natin napipigil yung damdamin. Ano po? Yun po masabi ko. Ibig sabihin po ninyo, nasa tao na lang yun. Meron po kami kapatid. Opo. Kahit Pero naman, hindi po pinahingin tulungan. kahit naman si Kaeling. Opo. Kaya lang po kami, pwede po ba kami makapatay? Pwede. Makapatay tayo, hindi pumatay. Magkaiba yung pumatay nang walang pakundangan sa makapatay. Tatay, pinasok kami sa bahay. May baril. Pinagtanggol namin sa pagkagawa na batay mo. Wala akong problema. Magkagayon tayo, lalambing ako sa inyo. Wala pong pagpatay ng walang pakundangan sa Quran. Sa Biblia po meron. Utos ng Diyos. Sa Biblia po, wala sa Quran ha. Sa Quran po, kung kami man ho ay makakapatay, kasi nilalabanan mo kami. Binalabanan mo ng Physical. Salaman? Salaman. kung sa espiritu po. Ay wala po. Ako nakikipaglaban sa espiritu. Di Batista po ako. Laban po sa espiritu ang aking laban. Pero kung lalabanan po ako sa laman, ipagtatanggol iba ko po po yun. sarili ko. Magkagayon pa man, Opo. yung pong nakalagay sa Quran, hindi po kami kung pag-aaway sa laman, labanan sa laman, Wala ilusob naman po tayo yun. ng hapon. Hindi kami pwede pumatay ng babae, ng bata, ng matanda. Opo. Pero tayong lalambing ako tayo, singit lang. Sa Bible, may pagpatay po ng walang pakundangan. Pakabasa mo. Ganito po ang ating mababasa sa Ezekiel, sa Kapitulo 9, mga 4 hanggang 6. At sinabi ng Panginoon sa kaniya, pumaroong ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng mga tanda sa mga noo ng mga taong nagbubuktong hininga at nagsidaing dahil sa lahat ng kasukla-suklam na nagawa sa gitna niyaon. At sa mga iba ay sinabi niya sa aking pakinig, magsiparito kayo sa bayan na magsisunod sa kanila at manakit kayo. Huwag magpatawa ng inyong mata o kayo man ay mahabag. Lipunin ninyong lubos ang matanda, ang binata at ang dalaga at ang mga bata at ang mga babae. Ngunit huwag lumapit sa sino mang lalaki na tinandaan at inyong pasimulan sa kanilang santuwaryo nang magkagayong kanilang pinasimulan sa matandang lalaki na nasa harap ng bahay. Sa isang salin, pumatay kayo. Manakit, huwag magtira. Sa Biblia, may utos po ng pagpatay ng walang pakundangan. Patay ng babae, matanda, pati bata. At ang dalaga. Ano Sa yan? Quran, ha? Well, with all respect sa mga kadalagahan natin doon. Ang sabi ko sa Biblia, ngunit sa mga dalaga, kasi Okay. patayin ninyo, Patayin ninyo agad ang matanda, ang binata, mga dalaga, mga bata at mga babae. sa isang talata, ngunit sa mga babaeng birhen na hindi pa nasipingan ng lalaki, huwag nyo silang patayin. Kaya nga may tanong paano malalaban kung ito ay birhen? Yun po, magtatakbo yung isipan mo. Pero ito po, talata sa Biblia. Pero sa ano po pala ninyo, sa Islam, Opo. talaga pong itinuturo na kahit na malapastangan po ang banal na ala, huwag kayong mananakit. Ito po ang turo sa amin. Turo po ng Quran yun. Pakibasa mo ang 25:63. Opo. Tayo, ulitin ko po pwede kami makapatay sa pagtatanggol sa aming sarili. Opo. Kapag kami, kasi may batas po sa amin, huwag kayong mangapi, huwag kayong paapi. Opo. Hindi, Hindi, ang inaano ko po yung sa ano po, sa espiritu lang. Opo, sa Espiritu, Oo. ito po, Opo. pakinggan mo, chapter 25, Surah Al-Furqan, chapter 25, verse 63, ito ang dapat na ugali ng Muslim. Ano yun? And the slave of the most precious Sino yung slave, alipin ng pinakamahabaging Diyos? Ni Allah. are Sino? to those who walk on the earth in humility Oh, and say deadness. sa digness. Lumalakad ng may pagpapakumbaba at banayad sa mundo. Hindi mayabang, hindi ano. Tuloy.
And when the foolish address them, At kung ang mga jahil, ang mga ignoranting tao, sila ay kutyain. Ano sabi? they reply back with mild words and gentleness. Oh, actually sa Arabic, salam, kapayapaan. Sila tumutugon ng mild words at gentleness. Kita mo, kahit insultuin na, Apo, apo. ang reply, mild words. Ano ba sa Tagalog yung mild words? Banayad na pananalita, Mahina. mahinahon. So, yung ibig sabihin nyo pala, yung mga ibang kapatid ninyo, na yun nga, minsan napapasubo ng pang napapaaway sila dahil sa pananampalataya, lumalabog na sila sa Opo, ito sa tayo. tagubilin ng Ito batas. respect tayo, ulitin ko. Narinig ko po kay Kylie, huwag tayong mangusgahan sa tao. Mm. Tingnan natin yung aral. Mhm. Tao nagkakasala. Apo, totoo po yun. Di ba? Oo. Alaminado naman siya Apo, doon eh. apo, totoo po yun. Sa membro ng dating dami, nagkakasala. Oo, totoo May po nakagawa yun. ng pagsaway. Opo, opo. At kilala ko po May ilan dyan. tinitiwalang pa sa amin. Opo, so ganun po Opo. yun. Ah, Yun po yun. Pero kung aral pag-usapan, ganun. Oo, tama. Yun po. Yung ano nga po pala, meron din po bang mensahe tungkol po ano po, kay Propeta Muhammad? Mensahe po. Mensahe po na katulad kay Kristo na may darating na isang Muhammad na Wala na po. Siya po ang huling sugo. Khatamun Nabi. Siya po na ang yung seal of the prophet. Siya na po ang huling sugo. Si Kristo, may sinabi darating pagkatapos niya ayon sa banal na Quran. At gayon din po sa Biblia na ginagamit na interpretation namin sa Biblia. Yung pong espiritu ng katotohanan, walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan po yung napapatunayan namin sa mga diskusyon sa debate at sa lahat ng larangan ng usapin. Impact ngayon po sa July 23, invited po ako sa Davao sa isang conference, malaking conference sa Davao. Patutunayan ko na si Muhammad ay nasa Biblia. Yun po ang paksa ko Hindi po sa Quran, sa Biblia po. Yung pangalan ni Muhammad nasa Biblia rin. So, yun po ang aking, ito challenge po ito eh. Marami pong manonood doon na hindi Muslim, matcha-challenge si Muhammad nasa Biblia. Yun po, sana masaksiyan nyo. Panonoorin po yun sa YouTube din. Palabas din natin. Wala na pong, kami po sakop sa pangangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang araw na ng pag-upo. yung ano po, bakit po ba tinatawag na alimbawa ang isang tao ay nag-Islam? Tapos tinatawag siyang balik Islam. Bakit po tinatawag na, alimbawa ako po, magko-convert po ako sa Islam. Bakit ako tatawagin balik Islam? Hindi naman ako dati dyan. May dalawang kasagutan po tayo dyan. Una, sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat na ipinanganak na sanggol o bata ay pinanganak na Muslim. Tanging ang kanyang magulang ang nagsasabi o nagbibigay ng kataga, parang brand name, na siya ay isang Hudyo, siya isang Kristiyano, siya isang Sabiano, dating reliyon, Sabians, at Zoroastriano, kahit Buddhist pa. Pero, ang isang sanggol, Muslim talaga. Ang ibig sabihin ng Muslim, sumusuko sa Diyos. Talaga namang ang pagsuko ay Islam. Ngayon, historically naman, dito sa bansang Pilipinas, bago pa man ito maging Pilipinas tayo, alam natin ang history, dumating po ang tao rito, karamihan Muslim. Ang hari po ng Maynila, si Raja Sulaiman. Ang salitang Maynila o Manila galing sa salitang Fi Amanillah. Pag maghihiwalay na kami ng kapatid, hindi namin sinasabi, ingat ka. Hindi Fi Amanillah, ingatan ka ni Allah. Yun na narinig ang sila. Ano raw? Manila, tinawag nilang Manila. So, historically, dating Muslim, naging Katoliko lang tayo. Pinilit tayo maging Katoliko. Natalo ang Muslim dito sa Maynila. Pero yung Muslim sa Mindanao, to make the story short, nanatiling matatag at malakas at hindi nasakop. Nanatiling Muslim. Kaya, naniniwala tayo historically, ang mga taga Maynila, taga Luzon, na yumakap sa pananampalatayang Islam, palibasa ang kanilang ninuno, Muslim din, ay bumalik sa dating pananampalataya. Kaya nga, balik Islam po. Kayo po, ninuno nyo, Muslim din ang siya. Yung De La Cruz, hindi po yung tunay na apelido yan. Si Villalobos po, isang Kastila po nagbigay. Itong lugar na to, De La Cruz. Itong lugar na to, De La Peña. Kahit hindi magkakamag-anak yan. Tinawag ng De La Cruz, De La Peña. Kaya Opo, nag-advisor. Opo, mga Kastila. So, yun po ang sagot namin.
Wala na ako tatanong. Ay, salamat. Sinulat ko lang mula ating mga Tatay, pwede ba kayong mayakap tayo? Ako. Sarap na katanungan ni tatay. Asya Allah. Ba, kung handa sa pakiramdam nyo, totoo po ang sinasabi natin. Madali lang pong yumakap sa Islam, wala pong wisik-wisik ng tubig, wala pong lubog-lubog sa tubig. Tanggapin ang nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mo na kayong tindihin, kundi itong sasabihin ninyo, kayo Muslim na sa puso. Ano po yung sasabihin ninyo? Sasabihin natin sa harap, para kayong nag-take out, nanunumpa. Sasabihin lang ninyo sa harapan ng mga saksi, napakalikli lang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumasaksi ako na walang Diyos, wala akong dapat sambahin kundi si Allah at si Muhammad ay kanyang huling sugo. Muslim na kayo. Ganun lang kasimple tayo. Tapos, yung susunod na gagawin nyo, tsaka na natin intindihin nyo. Aral. Ang mahalaga, kumapit kayo sa kapitang kailanman ay hindi mapapatid. Napakigpit na lang. Yun po masasabi namin. Ay, wala pong pisapilitan sa pananampalataya. Ay, meron pa po lang anak ko nakalimutan Opo. isa. Nabanggit po ng anak ko, meron din po palang Muslim na iba ang paniniwala na hindi si Muhammad ang propeta, yung pinsan ni Muhammad. Hindi po. Ano ba yun? Na-correct ko lang po. Opo. Naniniwala rin po silang propeta si Muhammad talaga. Opo. Kaya lang naniniwala po sila, ay yung tawag po doon, mga Shia. Opo. Naniniwala po sila na yung pagkamatay ni Propeta Muhammad SAW na ang dapat pinuno ng mga Muslim. Opo. Yung mga panahon na yon, Opo. history po yan eh. Opo. Medyo politika po ang nangyari. Si Ali yung pinsan niya. Okay po. Kaya lang, itong si pinsan niya si Ali, tinanggap naman niya na ang sumunod na leader ng mga Muslim ay yung best friend ni Propeta Muhammad na si Abu Bakar. In fact, siya pang advisor eh. Namatay si Abu Bakar, pumalit po si Umar radiyallahu anhu. Namatay si Umar, mga companions po ito ni Propeta Muhammad. Pumalit si Uthman. Namatay si Uthman, tsaka ngayon pumalit si Ali. So lahat po sila, ang tinatawag po sa kanila ay mga khulafa ar-rashidun. Sila po ay mga rightly caliphate. Sila po ang mga amirul mu'minin, mga leader po ng mananampalataya. Hindi po sila propeta. Ano po sila? Hindi nyo kapananampalataya sila? Hindi po. Okay ba po? Sa Mecca po, sabay-sabay kami nananalangin sa Diyos. Pwede Pwede rin po sila yun. ron. Opo. Opo. Sa Ngayon, mga mosque nyo rito? meron po, kamakailan, meron po kami Shia na bisita. Bisita siya. Opo, Hindi bisita. siya Nagdasal po siya. Hindi, pareho po kami ng pananampalataya. Si Allah rin ang kanilang sinasamba. Si Muhammad po ay sugo ng Diyos. Iba lang yun. May pagkakaiba lang po pagdating po sa political side. Kasi po ang Islam sakop din pati politika. So yun po masasabi mo. Hindi, yun yung linito Yes. Kasi nakakita po ako ng mga babae, lalo na yung mga bendo. Iba ang suot sa mga suot ninyo. Yung mga naka ganyan lang, naka t-shirt, naka pantalo ng hapit, mga maumpa. Hindi katulad ng suot ng manugang ko, ganyan. Talagang balot na balot na. Nasa babae po yun. Kasi ang Sabi nga po sa akin nung anak ko, yung mga tunay na Muslim yan. tayo ganito yan tayo. Kasi ang babae dapat ingatan yung kanyang pangangatawan. Totoo naman po yun. Ito respect sa mga babae Sa amin natin. din po. Ito respect sa mga babae natin. Dapat hindi ka dapat maging dahilan upang magkaroon ng maling pagnanasa ng Opo, lalaki. totoo po. Natural sa lalaki yan. Pagkakasala po. Pag nakakita ng bakat ng katawan ng babae, nagkakaroon siya ng sexual na attraction. Kahit sa Biblia nakalagay din. Oo, totoo po yun. Di ba? Meron po akong palabas sa YouTube, ganyan eh. Na magdamit ng mainhin. Aral sa inyo yun. Na hindi mahalay. Matimtiman at mahinin na walang Hindi mahalay. Oh. Totoo po yun. Walang mga borloloy. Ah. Oh, ganun po sa amin, hindi ganun din. Tama ho kayo. Ang hijab po kasi, dapat yung babae, hindi bakat ang kanyang katawan. Hindi naaninag ang katawan mo. Kasi nga naman, naglalaro, sabi nga ni Kristo, ang lalaking tumingin sa babae na may pagnanasa, magkasala ng pangangalo niya. Ngayon, babae ka, tinutulungan mo mangalo niya yung babae, kasi lalaki yan eh. Natural, pag tumingin sa babae yan, talagang mag-iisip ng kung ano-ano. Ganun po. Natutuwa rin naman po kami na na-acknowledge niyo po yung aming kasuotan sa mga babae. Opo, sa amin Nag-iingat din po kasi tayo. Mahigpit po ang
batas po sa amin sa babae na magsusuot ng mahalan. Isang-isa na lang po, bago po tayo maghiwalay. Tayo, ha? Ako po Tayo, ito, bago kayo magtanong tayo. Opo. Ito po. Sige, tanong niyo muna. Bago. Hindi, babatiin ko lang po kayo na isa po kayong magaling ng mga ngaral. Ang tanong ko lang po sa Yung ngayon sa ma-reward us. inyo, sa panahon po natin ngayon, sino po ba ang iba pang natatanungan nyo tungkol po kay Eli Soriano? Tay, sana maunawaan niyo ako, ha? Opo. Hindi po ako nagtatanong. Hindi, ano po, yung ibig sabihin ko, katulad nyo, meron kayong itanong mo kay Soriano, sasagutin. Po. Yan. Ganito yan, Tay. Meron pa ba kayong ibang Actually, Tay, ganito yan, Tay. program na ganun din? Ganito, Tay. Meron po kami, napakarami po namin programa. Hindi, na Opo. mga ngaral yung katulad Opo, ni Eli mangangaral, Soriano. pangangaral po. Napakarami po. Totoo lang. Hindi lang po siguro kilala pa ng mga Pilipino, pero kilala na po sa buong mundo halos. At with all respect po, no? Si Allah ang with all humility naman po, sir. Tayo po ngayon nakikilala sa pagsagot po. Actually, challenge po natin kasi yan ang sinasabi ng Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan. Makipagtulig saan kayo sa kanila sa mabuting paraan. Kaya nga po tinayo namin itong programang itanong mo kay Kaeli, kay Soriano, masasagot din si Indasan. Para magkaroon ng comparison ng tao. Ano po ang nangyari sa'yo? Halimbawa, sinabi ni Soriano, ang Diyos ay merong hindi alam ang Diyos. Sinabi ni Soriano, merong hindi kayang gawin ang Diyos. Ngayon, tinutulan ko po yun ng hayagan sa YouTube. Panoorin na lang yung tatay. Magkagayon po. Ito po ang napapansin ko dyan. Hindi po porket nakakasagot, dapat tayo magkaroon ng personality ko. Ang tatandaan natin tayo, lalo natin lawakan ng ating pag-iisip. Yun po masasabi ko dyan. Tingnan nyo tayo, 1988, yumakap ako sa pananampalatayang Islam. Nung mga panahong nangikinig din ako kay Kaeli noon. Pero bakit ako sa Islam? Wala pa nangangaral sa Islam noon. Ako naniniwala, papatnubayan din kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po nakakalam niya kung papatnubayan kayo. Siya magbubukas ang puso. Kami, tinuturo lang ho namin sa inyo, ito daan. Pero magbubukas lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y mananalangin na kayo po'y patnubayan niya. Kasi sabi niya, liman sya minkum ayastaqim ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Sa mga nagnanais maglakad sa matuwid na landas, hindi niya magagawa maliban po yung tulog niya. Siya magbubukas ang puso. Meron siyang tinitingnan eh. Kaya nga, yung pong hamon ko sa inyo, challenge ko sa inyo tayo. Manalangin kayo. Kung totoo ang Islam, Diyos ko, patnubayan mo. Kung mali si Kaeli Soriano, alis niyo na ako. Kung mali naman ng Muslim, ayaw ko nang makita ang pagmamaka ng mga yan. Hindi naman po sabi. Hindi po, challenge ko sa inyo. Kung totoo ka, ako naniniwala, kung talagang sincere kayo sa puso nyo, gusto nyong lumakad sa matuwid na landas, tay, ako naniniwala, bubuksan ni Allah ang puso. Tingnan nyo tay, total humanga kayo sa kanya. Tay, may pahayag na siya sa YouTube ang papanood niyo. Hindi ako lalaban sa Muslim. Ayaw ko ng debate sa Muslim. Sabi ko sa kanya, kasi iba raw batayan namin Quran. Sabi ko sa kanya, itindigan mo na lang, ang Biblia walang mali, ang Biblia accurate, ang Biblia scientific, tutol ako. Mas marami kang kakampi. O konti lang kakampi sa amin, baka wala pa. Lalo kayong ahangaan ng tao sapagkat ipagtatanggol mo ang Biblia. Pero tayo, bakit hanggang ngayon ayaw niya? Total, dyan na rin kayo humanga. At yun ang naging dahilan, kaya kayo nakakain dyan. Ay nasabi ng Quran, argue with them. Debate with them in the way that is best. Kaya ginagawa ko rin mo namin ito mga, kung saan kayo masasatisfied, handa po kami tayo. Kung saan po kayo, kita nyo, pinagbigyan ko po kayo ng katanungan, tay, paparangkay ko kayo. Parangkay nyo rin ako. Hindi ba pinagbawal sa inyo makipag-usap sa Muslim? Wala. Tungkol sa aral? Wala po. Wala po, totoo po. Sa loob po ng 8 taong ko, hindi po ako pwede magsinungaling sa inyo. Sige po, Masama with yun. all respect sir. Wala pong inaaral ayoko sa naman, amin. ayoko naman kayong pagsabungin ng ibang dating daan pa. Kasi Ewan talaga, ko ho, pero sa pagdating amin sa po- reliyon, Opo. hindi po, ayaw po kayong payagan ni Kaeli makipag-usap sa mga Muslim. Magkagayon pa mang ginagalang ko kayo. Hindi po, ang katunayan po, wala po sa aming tagubilin ng ganyan na makapag-usap sa Muslim. Pinag-iingat din po kami sa pagkain tayo. Yan po, totoo po yan.
Yung mga Alam halal, namin, alam namin. pinag-iingat po kami. Alam namin yung tayo. Kasi po, for your respect din po, siyempre po, hindi naman po namin minamasama yung halal. Kaya lang po, siyempre, hindi naman namin, iba yung Diyos namin sa Diyos ninyo. Kasi, yung pagkain ninyo, pinagpapasalamat nyo kay Allah. Hindi naman namin Diyos si Allah. Iba aming Diyos. Kaya doon lang po kami pinag-iingat. Yun lang po, yun po ang totoo. Pero yung sinabi po ninyong huwag kami makikipag-usap sa Muslim, wala naman po. Hindi, ayoko naman ho kayong kontrahin. Opo. Pero yun po kasi ang pagkakalam ko at Opo. sa pakikipag-usap ko sa kanila. Magkagayon pa man tayo. Pero nung sasagutin ko, kanina nabasa natin Arabic Bible. Eh kung Diyos-Diyosan yung Allah, dapat wala sa Bible yun. Arabic Bible, Allah nabasa natin. Pangalawa, hindi naman po lahat ng halal ay inalay kay Allah. Yung sardinas po, hindi po yun ipinagpasalamat kay Allah. Kaya po siya halal, malinis. Kaya po siya halal, walang baboy. Kasi hindi naman ho namin kinakatay yung isda eh. Hinuhuli po yun, nilagay sa lata. Pero kaya po halal, para walang duda ang Muslim, baka namin sarsa nito may baboy. Eh ngayon, hindi bibilin. Nilagay yung halal para bilhin ng Muslim. Bakit malinis siya? Yun po ang dahilan. Hindi po dahil sa pinagpasalamat kay Allah. Hindi po dahil. Kaya lang, meron po kaming meron pong utos sa amin na pag kami po papatay ng hayop, hindi namin pwedeng patayin na walang pangalan ni Allah basmala. Opo. Yun po. Yun po sabi sa akin. Yan. Ngayon, yung mga sardinas, hindi po. Halimbawa ito, hindi naman ito kinatay. Kung may halal yan, ibig sabihin walang baboy. Malinis. Kaya, talagay ang Muslim, ayos. Kasi may mga ingredients na may baboy. Bawa yung magi, Mahulog, mga magi sabor. Magi hindi, magi, Sabor. kasi may namnam. Yung namnam kasi halal. Magic sarap. Magic sarap. Magic sarap. Magic sarap. May mga... Pero yung kinatay po ng Kristiyano at ng Hudyo, pwede namin kainin. Nakalagay po sa kurat yan. Paano pong pinasin ng Kristiyano? Hindi, pag ang kumatay po ay Hudyo at Kristiyano, sabihin kayo pumatay ng manok, pwede namin kainin. Hindi pinagbabawal sa amin. Ano, kinatay yung manok? Lalo na kung pinalabas yung dugo, pwede namin kainin. Eh, bawal din po sa Pero amin pag yun Buddhist ang... Bawal din po sa amin ang kumain ng hayop na hindi pinalabas ng dugo. Ayun po. Mga hayop Nasa na Bible pinag- kasi yun. Nasa Bible. Bawal din po sa amin. May pit din po sa amin. Kasi malamang, iba may kinukuryente. Ah. Pinukpok. Pag nakita mong pinukpok na yan, Pero ba pala sa inyo yung bakit yung manugang kong Muslim maingat na maingat siya mas sa pagkain mas maganda dito. ko kasi yung... Siguro ano talaga siya. Mas maganda ko... Katulad meron kami tinulang manok. Opo. Hindi siya kumain. Kabasa mo. Saan na lang. Para mas maging malinaw kita. Ngayon, sabi nung isang anak kong Muslim, yung asawa nito, kaya tayo baka kaya hindi masyadong kumakain si Ali dyan. Kasi baka iniisip niya yung mga pinaglutuan yung kardero nagamit sa baboy. Isa po yun. Baka yun ang dahilan. Ipon na yun. Yun, no? Kaya maingat siya. Ayun. Wala pong Pwede. masama doon. Oo, pwede. Okay naman po sa akin yun. Kasi ako ganun din eh. Opo. Sa biyanan ko, dati, may nakita ko yung sandok niya. Ginaganon sa baboy. Tapos igaganon sa manok. Ayun. Teka lang, yun ang dahilan. Kaya, okay naman po yun. They ask you, what is lawful for them? Say, lawful to you are the at-tayyibat, Siya na yun. kinds of halal, kinds of halal, May bukol siya. lawful good. Foods which Allah has made lawful to you. And sabi dito sa faith, and made lawful to you this day are the at-tayyibat, the food, the people of the scripture, The Jew food, and ang Christian. pagkain ng mga Hudyo at Kristiyano. O yung Nasrani. Yung nasasabi. Nasrani kasi, tinasat na Kristiyano. Pero yung Nasrani, yung tawag talaga sa mga unang tagasunod ni Jesus Christ, Nazarene or Nasrani. Yung mga nagsasabing kami sumusunod kay Kristo, sabi ng Quran, halal yung kanilang pagkain sa atin. Kaya may mga Muslim din kumakain sa mga fast food na iba, no? So, Marami na po basta wala lang halong baboy. Ako ngayon, nag-iingat sa McDonald's. Bakit? Meron na silang hamburger na pork. Sa Jollibee, ganun din. Magkakahalo na yan. Kaya, teka lang. Ito po, may pakikita lang po. Ito po, ewan ko kung Hi. sasang-ayunin po ninyo. Ako naman magtatanong, isa lang ha. Okay lang ba tayo? Opo. Sige. Total, marami kayo natanong sa akin. Ako na magtatanong.
Ito po, ewan ko po kung sasang-ayunan niyo to. Opo. Ito po mga restaurant na nakalagay sa Okay na sa cellphone. inyo, cook tayo. Pinagbabawal po kami kumain Cupcake. dito. Cupcake. Dahil Cupcake. karamihan ng food, ng pagkain dito halal. Ito po. Kung sasang-ayunan po. McDonald, hindi po halal. Inasal, hindi po halal. Hindi ako makain sa inasal ngayon. Kasi nagkahalo po sa pork, sa barbecue. Hindi po katotohanan nito. Sa Rax, hindi po kami kumakain. May baboy po ang Rax eh. May ano po dyan eh, ano ba yan? Ano ba yan? Yung baboy na Spare ribs. spare ribs. Spare ribs. Paying cupcake. Medyo hindi po katotohanan to. Ayun po masasabi namin. Ibigay nga po niya sa Tay, ako ng babae. ako naman ang magtatanong. Sige po, sige po. Okay po ba tayo? Cupcake daw. Ano? Nicole, ayan na, Nicole. Akin na yung video. Tandaan na, matapos sa higaan. Salamat po sa Kami salamat. din. Hindi, ako lang po. Tapos na po. Hindi, wag na po. Kasi giveaways ko to. Oh, giveaways po sir. Tanggapin naman po ninyo. Salamat po. Hindi naman po halal yan. Cupcake. Ate, tingin daw Salamat po. cupcake. Baka naman tanggihan nyo. Cupcake. Tayo, ganito tayo. Cupcake. Ito po ang tanong ko tayo. Mm. Ilan po ang sinasamba niyo tayo? Isa po, Sino po? Diyos Ama. Tapos po, Si Kristo po. sinasamba. Nagkapamagitan po ng Diyos. Sinasamba niyo rin si Opo. Kristo. May utos po ba si Kristo na sambahin po siya? Sa Biblia po. Siya po nag-utos. Hindi po. Maldado. Ano po, balik ka. Meron po itong isang pangyayari na tinawag siyang Diyos ko at Panginoon ko. At saka meron din pong utos na si Kristo ay pinasasamba sa mga anghel. Pero po ganito, alam ko po yung talatang sinabi niyo. Yung pong talata pong Diyos ko, Panginoon ko, nagsabi nun ay si Tomas. Tomas, Opo. At saka po, Yung yung po- utos din po sa mga anghel. Yun po ay nakalagay sa Juan. At yun po sinasabi yung sa anghel, yun po ay nakalagay sa Hebreo 1:8. Very much familiar po ko sa talata. In fact, sinagot ko na ho yan sa YouTube. Magkagayon tayo, ito po. Ang tinatanong ko po, yung common girl natin, si Jesus. Yung si Jesus po ba habang nangangaral sa Jerusalem? Meron po ba siyang utos na manalangin sa kanya o sumamba sa kanya? Nung daan mo siya. Wala pa po yan. Di ko ba malinaw na wala po? Opo. Pero, Sino po sa mga alagad ni Kristo ang sa pagkakaunawa ng pagbabasa ng Biblia ang nagdasal po o sumamba kay Jesus? Sa 12 alagad po ni Kristo, sino po ang nanalangin sa kanya? Wala naman Wala po rin po. nananalangin sa kanya. Wala rin po. Kahit ako, Ipinadaan po yung panalangin sa kanya para sabi nyo kasi pinapadaan nyo po yung hindi panalangin. naman po kasi kung manalangin po kami, doon talagang kinakausap po namin ng Diyos Ama. Opo. Si Ngayon Jesus po. Si Jesus po, bandang huli na lang po yun na lahat ng aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. So, pero sabi nyo sinasamba nyo rin siya. Opo. So, ilan po sinasamba nyo? Dalawa. Dalawa po. So, Parang tigapamagitan mo. Kasi nga po sa amin, pinaniniwalaan po namin yung Ebanghelyo ni Kristo. opo. Doon nga po doon po sa De La Cruz. Kasi dito mababasa natin sa New Testament, mayroon pong 4 na ebanghelyo kagad. Yung tinatawag na Matthew, Mark, Luke, and John. Opo. Hindi po ba doon sa Matthew, Mark, Luke, and John, ang nagsasalita doon ay si Jesus mismo. Doon po ba sa mga salita ni Jesus dito sa Biblia, meron po ba siyang utos na manalangin at sumamba sa Kanya? Alam po meron, kaya hindi ko po matandaan ng mga talata. Kanina po binasa niya yung 4:10 ng Mateo. Siya po mismo nagsabi, sa Panginoong Diyos mo lamang ikaw sasamba at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Paano niyo po ipaliwanag yun? Siya mismo nagsabi, sa Kanya ka lang maglilingkod. Utos niya sa amin yun eh. Opo. Na isang Diyos lamang ang aming sasambahin, ng Diyos Ama. Na ang tawag nga na po namin ay Ama. Opo. Pero Yun yun po yung sasambahin. Ayun po, yung may gawa ng langit. Wala na po ibang sasambahin.
po siya. Ayon din po sa sa Ebanghelyo ni Kristo, kasi meron din pong mga talata dyan na hindi ko lang po matandaan kung anong talata na si Kristo pinasasamba po sa mga Sakyan ko po kayo. Kung totoong pinapasamba po sa mga anghel, sa tao po kayo pinapasamba. Siyempre po. Kasi po, kung anghel pinasasamba, ako tao lang. Ano po, natatandaan niyo po yung talata niyo? Hindi ko kasi hindi ako familiar sa... Respeto natin si Tati. Oo, hindi ko Pero alam niyo, Yung picture na alam ko ng first impression baka sabihin niyo nakikipag-diskusyon agad ako. Yung pong sinasabi ni Tatay ay nakasagot na po natin yun sa YouTube. Pwede panoorin natin mga kababayan. Hindi po totoo na pinapasamba po si Jesus sa mga anghel. Yung pong tinutukoy sa Hebreo 1:8 o sa 1 ng Hebreo, yun po ay binatay sa kinopen ng sumulat ng Hebreo sa Salmo o tinatawag na Psalms. Yun ang pahapyaw. Pero at least, nakita nyo si Tatay, at least humble siyang sagutin tayo na walang sinabi si Jesus sa Matthew, Mark, Luke, and John. Siya mismo nag-utos, ako ay Diyos din, o ako'y sambahin nyo, o ako'y sa akin kayo manalangin din kayo sa akin. Pero sinasabi niya, yung ibang ebanghelyo, later on, na utos yun na sambahin sa mga anghel. So far, ang batayan ni Tatay para sambahin si Jesus o manalangin kay Jesus, sapagkat siya daw ay pinapasamba sa mga anghel. Pero yung direct utos na tayo ay manalangin at sumamba sa Kanya, malinaw, wala po tayong mababasa. So yun lamang po, Tatay, lambing ko lang sa inyo. Ano? Ayun po tayo. So, Tay, tanggap na ho ba ninyo na yung dalawang anak nyo ay Muslim na? Wala na po akong magagawa nun. Talaga pong ganun lang ang buhay. Ang inaano ko lang po kasi, ako po ay nagpapasalamat din at ang mga anak ko ay napalaki po may takot sa Diyos, kahit na kami mga Kristiyano. Kaya lang po sila, naghanap sila ng ibang Diyos. Ngayon, dinirespeto ko naman po kung ano yung natagpuan nila. Hindi ko naman po sila sinisisi o wala naman. Pagkas ako'y nangangaral lamang din sa kanila, lalo na mahigpit ang nagubilin ko sa kanila, lalo na kung yung kailan lang, kinasal yung si Pahad, tsaka si Ali, yun lang, huwag na sila mag-asawa. Isang asawa lang tama na ako mga anak. Para isang pamilya. Para malinis kayo. Maging salaman sa espiritu, malinis kayo. Yun ho ba? Meron mo ba utos sa Biblia? Hindi, sa akin lang po yun. Sa Sa akin lang po. At least malinaw si Bilang Tatay. ano lang po. Tay, Bilang ama lang po. Tay, ito po, uling tanong ko po sa inyo, Tay. Kung halimbawa, mapalagay na po ang inyong puso, at ang inyong isipan, mapatunayan po ninyo na yung pananampalataya na niyakap po ng inyong dalawang anak sa makatwid ng Islam ay talagang tama. Handa po ba kayong yumakap sa Islam? Oo naman ho. Kung mapapatunayan ko ho. Amin. Oo. Sa ngayon po, Sa baro tayo, we pag-isip pray. ko ano mabuti yan. nalangin tayo. Kuyang Dapat ano, bayan. as husband, ako pure Muslim, husband ko Christian. Mm. Dati, nung nag-asawa ka, nagbalik Islam. Dati hindi pa niya matanggap. Pero ngayon yung mga siya. Yun lang ang ano ko sa'yo. Takes na- time, so- Oo, it's so- take time. Pero, Ilan yung asawa nung asawa niyo? me only. Sarap ano? Walang selos-selos Pero ano? kung halimbawa may gusto rin siya, Wala kang ko. magagawa. Alhamdulillah. Tuyo ko ka lang. Inshallah. Ay, madaling buwasan ng Biblia kapag kilala ka. Magkakala ka. Ay, oh, Una kilala. tigil po sa lahat, may papakilala po ako. Ah. Kaya ako po si Brother Neto, Oo. isa din po ako dating mga mananaliksik. Ah. In fact nga, hindi na po ako magmamalaki, hindi po ako nagtataas din po ng lubang ko. Ako po ay isang debatista ng Seventh-day Adventist. At isa po ako bilang isang dating Sabadista, ay isa po ako sa mga nagre-refute or mga pumukrek sa mga maling haka-haka ni Kaeli ng dati. Nung ako'y Sabadista pa. At hindi ko lang din naman pinagmamalaki na bago ako maging Sabadista ay nagpupunta na ako maging pastor ng Baptist at maging ministro din ng tiyatawag na kagalang-galang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus na pinagalingan ni Cacho Tulocora na kanyang dating kasama ay si Ka Nicolas Perez. Si Ka Nicolas Perez na teacher ni Ka Eddie teacher ni Soriano. Gano Soriano.
Sanga-sanga yan. Yes, kung pag-uusapan tayo, galing yan sila pareha sa Iglesia ni Cristo. At hindi ko lang din mo pinagmamalaki nung panahon ako'y nagsasaliksik, ay inalok din ako ng Iglesia ni Cristo na mag-ministro noon. Mag-aral ng pag-ministro dito mismo sa Central. Pero hindi ko lang naman ho yung pinagmamalaki. Nasumpong ko po ang Islam sapagkat naniniwala po ko na ang Islam po ang tunay na reliyon. Naniniwala po ko na si Allah subhanahu wa ta'ala ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay. At naniniwala po ko na si Propeta Muhammad ang huling sugo ng Diyos. Batik po yung sa akin pong sariling pagsasaliksik. At alhamdulillah po, isa po ko sa napatnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. At in fact nga po, hindi ko lang po ko na pinagmamalaki po. Dati nagdebate ho kami nito. At isa po sa mga layunin ko dati, nung panahon hinamon ko to ng debate, sabi ko gagawa ko ng pangalan. Didebatihin ko to, pagkarang ko debating, hakamunin ko na si Kaeli Soriano. Nung ako'y si Balista pa. Pero nakakalungkot isipin, pagkaraan ho namin magdebate, sa oras ninyo yun, doon po ako yumakaw sa Islam. Sapagkat alam ko po nasa malipot na mga. At napatunayan ko na sa pagdidebate namin, na totoo talaga po. Huwag kang magalala. Matutupad din pangarap mo, makadebate si Kylie. Tay, Apo. ayaw naman naming mabala pa kayo. Maraming Maraming salamat po. po. Picturean nyo nga kami ng tatay pa kanina, nanay.